Ngayon ay tunghayan natin ang mga naging pamana ng kabiasnang Greek. Sa panahong Hellenic, ang pag-unlad ng kabiasnan ay nakapaloob lamang sa Greece. Sa panahong Hellenistic, kumalat ang kabiasnang Greek sa halos lahat ng kilalang bahagi ng daigdig. Pinalaganap ni Alexander the Great, ang pinuno ng Imperyong Macedonia, ang kabiasnang Hellenistic. Ito ang pinagsamang kabiasnang Asyano at Greek. Si Pythagoras ay nakilala sa larangan ng agham. Pinaunlad ang prinsipyo sa geometry, ang Pythagorean Theorem. Si Archimedes na nakilala rin sa larangan ng agham ay tinantya ang paraan ng pagsusukat ng circumference ng isang bilog at natuklasan ang prinsipyo ng specific gravity. Sa larangan pa rin ng agham, si Euclid naman ang kinilalang ama ng geometry. Si Eratosthenes naman ay nagawa ang halos tumpak na tantya ng circumference ng ating daigdig. Siya rin ang gumuhit ng mga linya tulad ng latitude at longitude sa mapa ng ating daigdig. Si Aristarchus ang nakatuklas na umiikot ang daigdig sa araw habang umiikot sa sarili nitong axis. Sa larangan naman ng drama ay nakilala si Aeschylus. Siya ang sumulat ng Prometheus Bound. Si Euripides ang sumulat ng Trojan War. Sa larangan naman ng komedya ay nakilala si Aristophanes. Ang kanyang mga isinulat ay pawang pagtalakay sa politika at kaganapan sa Athens sa nakatatawang pamamaraan. Sa larangan ng medisina ay nakilala naman si Hippocrates. Siya ang tinaguriang ama ng medisina at sumulat ng Hippocratic Oath. Kinilala naman bilang ama ng anatomy si Herophilus. Kinilala naman bilang ama ng physiology si Erasistratus. Sa larangan ng kasaysayan ay kinilala si Herodotus bilang ama ng kasaysayan. Thucydides naman ang sumulat ng History of the Peloponnesian War. Sa larangan ng filosofiya ay nakilala naman si Socrates. Ayon sa kanya, the unexamined life is not worth living, at know thyself. Si Plato na nakilala rin sa larangan ng filosofiya ang may akda ng The Republic, kung saan inilalarawan niya ang isang ideal na estado. Si Aristotle ang may akda ng Politics, kung saan tinalakay ang iba't ibang uri ng pamahalaan. Ipinakilala naman ni Zeno ang pilosopiyang Stoicism. Ito ay may malaking pagpapahalaga sa dignidad, pagpigil sa sarili at katwiran. At sa larangan ng eskultura ay nakilala si Phidias. Siya ang may obra maestra ng estatwa ni Athena sa Parthenon at ni Zeus sa Olympia. Sa larangan ng arkitektura ay nakilala ang Parthenon. Ito ay isang marmol na templo sa Acropolis sa Athens. Ito ay inalay sa diyosang si Athena na itinuturing ng mga mamamayan na kanilang patron. Itinuturing itong simbolo ng sinaunang Gresya, demokrasyang Atiano, kabias ng kanluranin, at isa sa pinakadakilang mga monumentong pangkultura. May tatlong estilo ng haligi ang arkitekturang Greek. Una rito ay ang Doric. Ito ang pinakapayak. Ionic naman ang mas payat ang haligi at napapalamutian ng mga scroll. At Corinthian ang pinakamagarbong dekorasyon sa lahat. Ang tradisyonal na pananampalataya sa Greece ay pagsamba ng iba't ibang Diyos sa pangunguna ni Zeus, ang Diyos ng langit. Si Zeus ay isang Diyos ng kalangitan at ipinapalagay na kontrolado niya ang hangin, ulap, ulan, kulog at kidlat. At ginagamit niya ang mga puwersang ito ng kalikasan kapwa sa mapaminsala at sa kapaki-pakinabang ng mga layunin. Pinaniniwalaan ng mga Greek na naninirahan sa Mount Olympus ang Diyos at Diyosa at maaaring pasayahin ang mga Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga hayop at pagkain bilang sakripisyo, paglalagay ng palamuti sa kanilang mga templo,
pagdarasal, at pagdaraos ng mga pagdiriwang. Pinarurusahan ng mga Diyos ang tao sa pamamagitan ng tagutom, lindol, sakit, at pagkatalo sa digmaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan tungkol sa klasikal na kabiasnan ng Gresya. Hanggang sa muli, paalam! Wow.